nagsasabi, tayo ay mga komunista. At higit pa rito mga kasama, pinatutunayan pa ni Duterte na ang kanyang interes ay militarismo at pasismo, lalo na't ang plano niya ay dagdagan ang budget ng NTF-ELCAC ng 19.1 bilyon. Mga kasama, lutang na lutang si Duterte. Sa utak pulbura ang kanyang pamamasismo. Habang ang mamamayang Pilipino ay naghihirap sa pandemya, sa sunod-sunod na sakuna, ang gusto pa nila ay patuloy na panrerentag, patuloy na pambabalahura sa batayang karapatan ng mamamayang Pilipino. Mga kasama at sa mga kapwa nating kabataan na nandito po ngayon, malinaw na po sa atin at pati sa libo-libong mga kabataan na wala nang maaasahan sa rehimeng ito, na wala na tayong makikita pa kung hindi ang kanyang sunod-sunod pang militarisasyon, ang pambabalahura sa batayang karapatan ng mamamayang Pilipino. Kaya naman mga kasama, ang sagot natin sa rentaging ng Estado ay ang lubos na pagkilos, ang pagkilos at pagtungo sa lansangan ng libo-libo upang ipakita sa rehimeng ito na hindi makikibit-balikat ang mga kabataan. Patuloy nating ipaglalaban ang karapatan ng mamamayan at sasagutin natin ang rentaging ng Estado sa malawak na pagkilos at pag-oorganisa. Ang kanilang ginagawang rentaging sa atin mga kasama, sa katunayan, hindi po ito nagpapaliit o nagpapatakot sa mga kapwa nating kabataan. Kung tutusin, ito ay inailalantad ang kiinutilan ng Estado at mismong mga kabataan pa ang nahihintayat na sumali sa mga pambansang demokratikong masang organisasyon. At bakit mga kasama? Dahil ang ating linya ay wasto at ang ating mga panawagan ay mula sa mamamayang Pilipino. Mga kasama, dagdag pa po rito, higit sa ating tunay na panawagang ibinibitbit sa araw na ito, ang dangers po ng red tagging ay makikita natin kung gaano katalamak, lalo na sa panahon ng rehimeng Duterte. Yung mga bitbit po natin sa kasalukuyan ng mga panawagan, halimbawa na lang po, sila ka Randy at Chanis, sila ka Jory Porquia, si Sara Alvarez, sila po walang bit-bit na armas, paano mo tatawaging NPA? Pero anong ginawa sa kanila? Dahil sa panrerentag ng Estado at ng militar, sila ay pinagpapaslang. At ang mas masahol pa rito, sila po ay walang kalaban-laban. Ito ang gustong itanim ng berdugong Estado sa ating mga utak, na tayo ay matakot. Pero mga kasama, kayo ba ay natatakot na labanan ng pasistang rehimen? Hindi tayo aatras dahil alam natin ang wasto at patuloy tayong makikibaka. Hindi natin hahayaan na balahurahin ng isang berdugong rehimen na kung tutuusin na isang papel na tigre na nagduduwag-duwagan na dahil sa katunayan siya ay nasa edge of power na lang. At tingnan lang mga kasama, si Duterte lilisan na yan ng Malacanang. Kaya siya kapit tukusa sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang mga natitirang militar at kapulisan na manatili sa pwesto. Pero ang sisiguraduhin natin mga kasama ay sama-sama tayong kikilos at pananagutin ang berdugong rehimen na ito sa milyong-milyong pagkilos ng mamamayan sa mga susunod na panahon. Mga kasama, muli nating irerehistro ang ating mga panawagan, ating lansagin ang red tagging at ang pamamasismo ng Estado sa mga kabataang lumalaban. Wala pong mali sa paglaban mga kasama. At hindi natin aatrasan ang alam natin na wasto at tamang landas ng pakikibaka. Pagpupugay po sa mga kabataan na nandito sa kasalukuyan, pagpupugay sa mamamayang Pilipinong lumalaban, tayo ay patuloy na lumaban, ipaglaban ang karapatan ng mamamayan at ang mga batayang karapatan ng ating mga sektor. Huwag nating hindi tayo magpapaatras sa mga panrerentag ng Estado at ang kanilang pamamasismo. Kung sila ay tayo itatapatan ng armas, handa nating labanan ito sa prinsipyo at sa sama-samang pagkilos ng mamamayang Pilipino. Edukasyon! Edukasyon!
mamamayan. Edukasyon! Edukasyon! Inutang na dugo ng pasistang rehimen. Singilin! Singilin! Pagbayarin! Singilin, pagbayarin. Inutang na dugo ng pasistang rehimen! Kayo nagpapagamit kay Jonasisa! Sino? Sino? Sino ang terorista? Sila ang terorista! Sino? Sino? Sino ang terorista? Ang US! Sila ang terorista! Ang US, si Duterte! Sila ang terorista! At pakinggan po natin. Ulit-ulit itong panawagan na ito at itong simpleng katotohanan na ito. At bago tayo magsimula ngayong tanghali, magbibigay tayo sa Estado at sa Senado at sa mga general na pumapasok sa opisina at sa Senadong ito. Ano po ang ilustrasyon at ano ang resulta ng inyong red tagging? Kita po natin ngayon, may mga kabataan. Patuloy po, sinusupil ang kanilang mga demokratikong kahingian. Dahil po lamang sa pagnanais na ipinatili itong bulok, itong namamaho, at dapat ng ilibing na sistema at rehimen. Araw-araw ho tumatanggap ng samot-saring banta ang mga kabataan, ang mga aktivista at ang kanilang mga pamilya dahil sa kriminalidad ng estadong ito at ng kanyang mga rehimen. Matagal na hong niyurak ni Duterte ang demokrasya, matagal na hong niyurak ni Duterte at pinaraso ang ating mga karapatan. Tingnan ho natin ngayon, ngayong tanghali po, ipinapamalas ng mga kabataan. Ano ang resulta ng red tagging ni Duterte? Mga biktima ng pandarahas at pasismo. Ang simpleng panawagan na ipagtanggol ang karapatan, itaguyod ang kabuhayan, ang trabaho ay sinusuklian ng rehimen, ng pagpaslang, ng distyero, ng pagkulong, ng intimidasyon, ng surveillance, ng paniniktik. Ganito po ganito po kabangis ang Estado, ang rehimen ni Duterte. Wala niyang pakialam sa pamilyang Pilipino. Wala niyang puso para sa pamilyang Pilipino. Ang tapang at malasakit ni Duterte, mga kasama, ay nakatarol para sa kanyang maliit na grupo ng mga general. Para sa mga kaibigan niyang bilyonaryo at milyonaryo. Kasi kung tunay na nagmamalasakit itong si Duterte sa pamilyang Pilipino, anong meron dapat ng pamilyang Pilipino? Nakabubuhay na sahod. Meron dapat siyang seguridad sa empleyo. Hindi nila dapat kailangang pumunta dito sa Maynila para magpagal, magbalat ng buto at magpawis kung merong tunay na kaunlaran sa lipunang ito. Pero itong si Duterte, dahil eksaktong walang pagmamahal sa pamilya at kinikitil hindi lamang ang mga kabataan, kundi ang buong pamilyang Pilipino, aba, binaon pa sa utang ni Duterte ang bansa. Ang krisis na nililikha at sinusuhayan ni Duterte ay ang patuloy na naglulugmok sa kalagayan ng lahat ng ordinaryong mamamayang Pilipino at yung paglaban ng mamamayang Pilipino na nakatungtong sa mga makatarungan at hindi mga makatarungan kinakailangang panawagan at mga kahingian ay ang sinusupil sa pamamagitan ng terror law, sinusupil sa pamamagitan ng iba't ibang mga pakana, maniobra na naniniil at nanggigipit sa lahat ng nais magsabi ng simpleng katotohanan. Naghihirap ang mamamayang Pilipino at kailangan ng kumilos para patalsikin ang rehimeng Duterte. Itaho natin ngayong umaga. Maganda ho sana ang umaga natin. Hindi sa isang lipunan na may hustisya, may katarungan, at may pagkakapantay-pantay
ang kabataan ay hindi na kinakailangan pumunta sa napakalayong senadong ito para magpahayag at magsalita. Pero eksaktong dahil walang katarungan at kaunlaran sa lipunan ito, nandito kami ngayon para sabihin, hindi kami matitinag at patuloy naming tatanganan ang legacy at tradisyon ng mga kabataan na una sa amin. Senate Bill. Ang mga kabataan po, simula pa lamang ng pagkakatatag ng ating bansa, ay tumungtong na sa militansya at tapang na loob para kaharapin ng sistematikong pang-aabuso, para harapin ang sistematikong pandarambong ng mga mananakop at ng mga teroristang rehimen mula sa mga kolonyalistang Espanyol hanggang ngayon sa teroristang Estado at rehimen ni Duterte. Huwag ho tayong magkakamali. Kapag sinabi natin terorismo, ito ho ay ang pangdadamay, pangdidiktima at pagkitil ng mga armadong pwersa, lalong-lalo na ng Estado at ng pulis at militar sa mga simpleng aktivista. Kita ho natin ngayon na higit kailanman kailangan ang laksang pagkilos ng mamamayan para sa pambansang demokrasya dahil ito eksakto ang wala tayo. Wala tayong pambansang soberanya dahil itong si Duterte ang lakas magbenta ng ating territorial integrity at ng ating kalayaan kapwa sa US at China. At pangalawa, kailangan natin higit ng tunay na demokrasya dahil kahit mga kasama, kahit nagsasalita, nagpapahayag at kumikilos tayo ngayong umaga, alam natin na manipis at ginagawang manipis ng Estado ang linya para sa mga tulad nating aktivista at doon sa mga NPA na tinatawag nila. Kaya ang sinasabi natin kay Duterte at ang sinasabi natin paulit-ulit sa kanyang mga general at sa lahat ng galamay ng kanyang burokrasya dito, walang NPA dito. Kung maghahanap kayo ng NPA, lumabas mo kayo dito sa Metro Maynila. Doon nyo sila hanapin dahil ang narito ngayon sa harap ng Senado ay ang mga kabataan na simple ang panawagan at simple ang ginagawa. Aktivismo para sa pambansang demokrasya na lubhang kailangan ng ating lipunan. Mahaba po ang kasaysayan ng paglaban ng mga kabataan. Ganun din ho kahaba ang tagumpay na natamasa ng mga kabataan, hindi lamang po para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mamamayang Pilipino. Isipin ho ninyo, dahil sa walang patumangga at hindi nagmaliw na pagkilos ng mga kabataan, abay may bahagi na ho ngayon ng mga estudyanteng Pilipino na tinatamasa ang libreng edukasyon at dahil sa patuloy na pagbibitbit at pagsanib ng mga kabataan estudyante sa batayang masa ng lipunan natin, abay nasa unahan palagi ng usapin pampolitika ng bansa, ang usapin ng kabuhayan, ang usapin ng sahod, ang usapin ng kontraktualisasyon, ang usapin ng lupa. Walang terorismo, walang terorista dito sa harap ng Senado dahil ang bitbit namin ay makatarungan, ang bitbit namin ay kinakailangan. Kaya kung patuloy na sasabihin ng Estado at ng kanyang mga galamay na medyo nandyan sa gilid-gilid, no? Kung patuloy nilang sasabihin na ang ating aktivismo ay terorismo, abay hindi tayo titigil dahil alam natin na ang ating ginagawa, ang ating adhikain ay tama. At sa totoo lang, maibahagi ko lamang sa lahat ng ating tagapakinig ngayong umaga. At sa ngayon lang, lahat ng nawa hinggil sa red tagging ng Estado, lahat na nagsasabi na ang aktivismo daw ay terorismo, abay wala kayong dinediscourage. Wala kayong pinapanghinaan ng loob dahil ibabahagi ko lamang muli. Ever since ng lockdown, i-share ko lang,
daan-libong% po ang inalaki ng mga palangay na mga pangmasang pambansa demokratikong organisasyon ng mga kabataan. Walang bumibili doon sa red tagging, walang bumibili doon sa terror tagging at kriminalisasyon ng aktivismo. Pagkus, pinapaypayan nito ang apoy, ang lagablab ng tapang ng mamamayan, lalong-lalo na ng mga kabataan para kumilos. Kaya itong bulto na nakikita ni Duterte at ng kanyang mga general ngayong hapon, napakaliit na bahagi at porsyento lamang ito ng malakas na kasaysayang potensyal ng mga kabataan na hanggang singilin si Duterte hanggang sa usapin ng pagpapatalsik. At yun ang hindi natin bibitawan dahil ang ating paglaban sa karapatan hahantong at hahantong din sa konklusyon na para itaguyod ang ating mga batayang karapatan, kinakailangan nating ipanawagan sa higit na nakararaming mga Pilipino ang panawagan para patalsikin ang rehimen nito dahil dapat na siyang isuka, dapat na siyang ilagay sa lupa. Mga kasama, mga kababayan, ito pong pagkilos natin ngayong umaga, siyempre, ay bilang pagtugon at bilang direktang pagsagot sa lahat ng aligasyon ng Estado. Wala kayong makikitang illegal dito sa ginagawa ng mga kabataan. Pero kung gagawin yung illegal ng simpleng protestang ito, abay hindi magdadalawang isip ang kabataan at ang mamamayan na kanyang pinaglilingkuran na ilabas ang kanyang pangil at itutok ang kanyang puot, ang kanyang galit at ang kanyang paghihimagsik sa Estado. Kaya isang palaban at makatarungang umaga po sa ating mga kabataan at sa lahat ng mamamayan nilang pinaglilingkuran. Mabuhay po tayo. Ang panawagan natin noon hanggang ngayon, Wakibako! Huwag matakot! Ang panawagan ng mga kabataan ng 1970s, Wakibako! Huwag matakot! Ang panawagan ng mga kabataan ng 1980s, Wakibako! Huwag matakot! Ang panawagan ng mga kabataan ng 2000s nung pinatalsik si Erap, Wakibako! Huwag matakot! Ang panawagan ng mga kabataan na nandito sa harap ng Senado, Wakibako! Huwag matakot! Huwag matakot! Makibaka! Karapatan! Sino ang terorista? Ang US! Si Duterte! Sila ang terorista! Sino ang terorista? Ang US! Si Duterte! Sila ang terorista! Ang tao, ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan! Sino ang terorista? Ang US! Si Duterte! Sila ang terorista! Karapatan ng mamamayan! Ipaglaban! Ipaglaban! Karapatan ng mamamayan! Edukasyon! Karapatan ng mamamayan! Karapatan ng mamamayan! Edukasyon! Ang tao, ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan! Kabataang makabayan! Lumalaban! Kabataang lumalaban! Makabayan! Lupa, sahod, trabaho, edukasyon at karapatan! Ipaglaban! Ipaglaban! Lupa, sahod, trabaho, edukasyon at karapatan! Never again! Never again! Never again to martial law! Never again to martial law! Never again! Never again! At mula po dito, mga kasama, maraming salamat po
na i-register natin ng matalas at matapang ang panawagan natin ngayong tanghali. So suportahan po natin ng malakas ang representantes ng mga kabataan at ng iba pang mga pangmasang organisasyon na sasalang sa apoy ng impyerno ng red tagging mamaya sa loob ng Senado. Pero ngayon, puputulin po muna natin ang ating programa at organisado tayong babaklas para ipagpatuloy ang ating gawain saan man tayo, komunidad na mapaparoon. Maraming salamat po at magandang tanghali sa ating lahat.